Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang serdote na angalay Zacarias. Sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulang noon at sila'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang serdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga serdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsunod ng kamanyan samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao't nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel, ngunit sinabi niya ito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at tuwan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang inay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya, Panginoon, taglayang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga swail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Akong si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at nagli si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang bawat sanggol ay biyaya at regalo ng Diyos. Hindi tayo ang lumilikha nito. Ito ang katotohanang nais ipahayag sa atin ng mga pagbasa, that God is the giver of life and every child is a gift from God. Tayong lahat ay regalo, tayong lahat ay kaloob, tayong lahat ay biyaya sapagkat tayo'y nanggaling sa Diyos. Ito ang hindi kaagad-agad nakamit ng asawa ni Manoah, lalo tigit ni Elizabeth. Ang kawalan ng anak, lalo tigit nung kapanahunan nila, ay isang tanda ng kadustaan
at sa iba pa nga'y sinasabing kaparusahan na nanggagaling sa Diyos. Ang pagiging baog ay waring sumpa na nanggagaling sa Diyos. Ganon ang pag-iisip nung araw. But it is not that much on our time. But unfortunately, kapag nakaririnig tayo ng mga abortion, pagpapalaglag, contraception, pagpapahinto ng pagbubuntis, ito ang mga panahon na waring nakakagimbal, lalo tigit sa mga mag-asawa na naghahangad at nangangarap ng kahit isang anak man lamang. At yan ang katotohanan na hinaharap ng marami sa atin. Walang pinagkaiba sa mga taong malulusog pero iniisip na magpatiwakal. I always reflect how many patients in the hospital wanted to extend life. And yet, here you are, wanted to take away your life. Look at the contradiction. Maraming nag-aagaw buhay sa ospital, nais madagdagan ng buhay. Pero dahil lamang sa pagkasawi, pagkakamali, nais mo nang kitilin ang buhay. Look how unfair we are and make it horrible to the God who lend us this life. Because this life of ours is God's gift. We do not own it. Kaya gano'n na lang ang paghahangad ng mag-asawa ni Manoah, gayon din si Zacarias at si Elizabeth. Bahagi ito ng kanilang paghahangad sa gitna ng katandaan at sa gitna ng kabaugan. Nang dalawi ng anghel ang asawa ni Manoah, kaagad siyang tumalima na ito'y magaganap. Kaalinsabay ng pangako na ang sanggol na ito ang magliligtas sa bayan ng Israel laban sa mga Pilisteo. At alam natin ang kwento, ito'y si Samson na nilabanan si Goliath upang mapalaya ang bayang Israel sa kapangyarihan ng mga Pilisteo. Si Zacarias na inilarawan bilang matapat, masunurin, tumatalima at gumagawa ayon sa kautusan ng Diyos, nang dalawi ng anghel at ipahayag ang mabuting balita, gayon din ang misyong kaakibat ng sanggol na ito na si Juan, na siya'y magiging tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Marahil sa kanyang isip, hindi naman siya tumututol, pero labag ang kanyang kalooban kung posible pa itong maganap dahil sa kanyang katandaan at ni Elizabeth at gayon din sa kabaugan ni Elizabeth. He is after contraceptive spirituality. Is it possible where in fact it is humanly impossible? And because of that, he has a lot of justification, a lot of excuses in order not to trust the plan of God over his life, over the life of their family. Ano po ang unang puntong nais kong bigyang diin? Si Elizabeth at Zacarias, puspos ng pananalig sa Diyos, sumusunod sa kautusan ng Diyos. But at the moment, seemingly impossible to the human standard, revealed their lack of trust in God. Hindi pala naman lahat ng nananalig ay nagtitiwala, lalo tigit hindi nagpapaubaya, sapagkat ang ating mga kaalaman madalas ay nagiging balakid kung papaano ang Diyos dapat kumilos sa ating buhay
At ito ang mitsa ng ating kabaugan. We become barren, not because we lack faith, but primarily we lack trust in God. Zechariah and Elizabeth are faithful to their God, obeying His commandment, but something is missing, their lack of trust in the ways of God. Ang ating kabaugan nagaganap kapag hindi tayo lubos na nagtitiwala at nagpapaubaya sa Diyos. Kaya maganda hong tanungin, napakarami nating katuwiran, napakarami nating excuses, napakarami nating justification, napakarami nating takot at pangamba. But the only thing God wants us to do is to trust in His plan and allow His ways to take effect into our own lives. Ayaw kasi natin na magulo ang takbo ng buhay na atin ng isinakatuparan. They do not want to be accountable to something that is unknown and not part of their plan. At yun marahil ang suliranin ni Zacarias. Hindi sa kawalan ng pananalig, pero sa pangangatwiran niya, waring ang mga panuntunan ng tao ang kanyang pinakikinggan, ang kanyang kaalaman, pero hindi ang kapangyarihan ng Diyos higit sa kakayanan ng sino mang tao. Kaya ito ang pinapaalala sa atin. Our God is powerful more than anybody else. And if we truly trust and make ourselves accountable to work it out, things that is impossible will become a reality. O eto lang hong nangyayaring kaguluhan sa politika. Etong pinag-uusapan na naman ang budget sa susunod na taon. Kitang-kita na naman natin ang mga manipulation and power struggle. A lot of us feel frustrated and in despair. Wala nang mangyayari sa bansa. Yun ang ating pananaw. Pero yun ba ang pananaw ng Diyos? Yun ba ang plano ng Diyos? O kaya, bakit hindi nagaganap ang ikaayos ng bansa? Dahil sa kakulangan natin ng pagtitiwala at yakapin ng pananagutan ng isang mamamayang nakikisangkot tungo sa ikabubuti ng pangkalahatan at hindi ng pangsariling kapakanan. Remember, this kind of evil will flourish when Filipino people remain to be in despair and not standing over it in the name of their trust on their gods. Kaya wala na talagang mangyayari kung ayaw nating managutan sa gantong uri ng kaguluhan. Mamamayagpag na lamang ang nasa posisyon at kapangyarihan at mayayaman at the expense of the poor little ones, because we find a lot of excuses and justification to mind only my business at wala na akong pakialam sa kanila. Mananatiling baog ang bansang Pilipinas kapag ganyan ang ating pangangatwiran. We could not produce life. We will remain to be barren if we do not want to make a stand and be accountable and allow the plan of God to take effect in our nation. Kaya yan po ang nangyari kay Zacarias. At binababalaan tayong mangyayari sa ating bansa at maging sa ating individual na buhay kapag yung munti nating kaalamay naging balakid, para ang plano ng Diyos ay bigyang daan.
Pero nag-give up ba ang Diyos kay Zacarias? Hindi. God never gave up to Zechariah, but rather the angel allowed Zechariah to be silent for a few period of time. Manahimik, sapagkat sa pamagitan ng pananahimik, lumalago ang ating pananalig at pagtitiwala. Hindi nakapagsalita si Zacarias. Panay senyas na lang ang kanyang iminumustra. Kaya anong sabi ng mga tao? Nakakita ito ng pangitain. Ang pananahimik ay nangangahulugan ng pakikinig. To listen more and less to speak. And when we listen to the Word of God more than the divine Word, it will permeate our hearts and it will bear marvelous fruit. Kapag yung salita ng tao ang ating pinakinggan, tiyak panghihinaan tayo ng kalooban. Pero nang pinatahimik si Zacarias, hinayaan niyang ang salita ng Diyos ang manuot sa kanyang kalooban. At kapag pinatuloy natin ang banal na salita sa ating pagkatao, tiyak na magkakaroon ng bunga ang ating buhay at magkakapagtaguyod tayo ng kabutihan para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating sambayanan, maging sa ating simbahan. But it entails accountability. When we silence ourselves and listen to the divine word, we will hold ourselves accountable. We will act on it so that things that is impossible will become a reality through the power of the divine word at work in our lives. Kaya sa ika-4 na araw na ito ng simbang gabi, kinlanli natin ang ating mga kabaugan, things that we cannot produce. It might be impossible, but it will be possible to God only if we trust, only if we silence ourselves and allow His divine word to work over our lives. At kapag nagkaganon, tayo mga tao at sambayanan na may pananagutan, nagtitiwala sa salita ng Diyos at nagpapaubaya sa kanyang plano para sa kapakanan ng pangkalahatan. Tulad ni Zacarias, magkaroon nawa ng puwang ang pananahimik upang ang banal na salita ay makapanahan sa ating buhay at sa ating katauhan. So hindi sapat na manalig, ang kailangan ay magtiwala sa plano ng Diyos. At ano ang mga balakid para ang plano ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan? Ang ating mga takot, ang ating mga dahilan, ang ating mga pangangatuwiran. Those excuses, fears, and justification, or even rationalization block so that we could fully trust God in our lives, so that His plan will take effect and we can be bearer of life and fruitfulness in this world. Bakit tayo nagiging baog? Nananalig nga tayo, hindi naman tayo nagtitiwala sa Diyos. Kaya ako'y nananalig, bibili kayo ng kalendaryo. Maisingit lang eh. Ang hirap po talagang mag-segue. Sana bumili yung kalendaryo sa likuran. Sumainyo ang Panginoon, yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan, ang ipinahayag at sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak,
at Espiritu Santo'y manatili at manahan sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eukaristiya. Humayo kayo't walatiin ng Diyos sa pamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa sa Diyos.